Sa isang probinsya sa Cagayan Valley ay may mag-asawang bagong salta. Sila ay sina Joey at Jen na nagmula pa sa Bicol. Umalis sila sa pinagmulang lugar dahil gusto nilang lumayo sa mga taong nakakakilala sa kanila na walang ibang gustong gawin kung hindi ang sirain ang kanilang buhay. Para makaiwas sa gulo ay sila na lamang ang umalis at nagpakalayo-layo hanggang sa napadpad sila sa lugar ng mga Ilocano. Sa ilang araw na pamamalagi ng dalawa sa bago nilang bahay ay nakilala nila ang kapitbahay nila na si Ryan at ang asawa nitong si Angelica. Mga bagong kapitbahay, kamusta? O eto, pagpasensyahan nyo na itong maibabahagi kong ulam. Aba kaibigan, nag-abala ka pa pero maraming salamat. Mukhang masarap ito ah. O mahal, ano yan? Eto mahal, isang mangkok ng tinolang native na manok. Bigay ni kaibigang Ryan at ng asawa niyang maganda si Angelica. Ang bango naman. Mukhang ang masarap. Maraming salamat sa inyong mag-asawa ha. Hindi ko na kailangang magluto ng agahan namin. Walang anuman Jen. Basta kapag meron kami, hindi kami magdadalawang isip na bahagian kayo ng asawa ko. Kapag kaharap ni na Angelica at Ryan, ang mag-asawang Jen at Joey ay sobrang bait na mga ito. Pero paglipas pa ng ilang araw, ay unti-unting nagbago. Sila na ang naging parang radyo ng mga residente sa buhay ng mag-asawang Dayo. Sa salitang Ilocano nila sinisiraan sina Jen at Joey at ginagawa ng kwentong panira. Mabilis namang kumalat sa buong barangay ang maling chismis mula kay Angelica at Ryan hanggang sa nakarating ito sa mag-asawang Jen at Joey. Wala silang ideya kung saan nanggagaling ang mga paninirang iyon sa kanila. Kaya hindi nila maipagtanggol ang kanilang mga sarili. Dahil sa stress ay natutunang mag-inom ni Joey gabi-gabi sa tapat ng kanilang bahay. Minsan ay niyayaya siya ni Ryan. Hindi para damayan kung hindi para muling mangalap ng impormasyon sa buhay ng mag-asawa. At magawa na naman sila ng kasinungalingang kwento na may dagdag at bawas. Doon na rin nagsimulang magkaroon ng relasyon sina Angelica at Joey. Kapag languna sa alak si Ryan, ay binubuot siya ni Joey para ipasok sa kanilang bahay. Payat kasi ang lalaki, kaya walang kahirap-hirap siyang kinakarga ng kapitbahay. At kapag naiayos na nito sa pagkakahiga, ay dito na inaakit ni Angelica ang kapitbahay hanggang sa nagkaroon na sila ng lihim na relasyon. Walang kaalam-alam sina Jen at Ryan sa milagrong ginagawa ng dalawang magkalaguyo. Habang mahimbing silang natutulog, ay naglalaro naman ng apoy ang mga ito. Hanggang sa hindi na sa paninira ng buhay ang naging dahilan ni Angelica. Mas gusto niyang masira ang mag-asawa para masolo na talaga niya si Joey. Malayong mas gwapo at mas makisig kasi ang lalaking kapitbahay nila kumpara sa asawa niyang si Ryan. Bawat abot ng ulam ay iba na ang naoobserba ni Jen sa ikinikilos ng dalawa, habang si Ryan naman ay wala pa rin kaalam-alam. Sa mabilis na paglipas na mga araw, ay mas lalong umuugong ang maling balita tungkol sa mag-asawang Dayo. May mga puntong sinasabihan pa sila na aswang ng mga batang naglalaro sa gilid ng kalsada. Hindi na gusto ni Jen ang mga lumalaganap na paninira sa kanila, kaya kailangan na niyang gumawa ng hakbang para matigil iyon. Isang construction worker ang napasukan trabaho ni Joey. Hanggang sa dumating ang araw, nalilipat na sila ng site na pagtatrabahuan. Medyo malayo iyon kaya magiging lingguhan na lamang ang uwi ng lalaki. Mas lalo namang umigting ang hinala ni Jen dahil kasabay ng pagkakalipat ng trabaho ng kanyang asawa ay palagi na ding hindi umuuwi si Angelica sa asawa. Sinasabi raw nito na madalas na ang out of town nilang magkakatrabaho at kasama iyon sa utos ng kanilang boss. Sa kabila ng lahat ay hindi tumigil si Ryan sa paninira sa dayong kapitbahay nila. Mas naging madungis ang dangal ni Jen at Joey sa mga isipan ng mga tao, kaya mas lalo silang inilagan. Naalala tuloy ni Jen ang dahilan kaya lumayas sila sa kanilang lugar
Halos ganun din ang nangyari sa kanila doon. Pero ang pagkakaiba lamang ay hindi nila kaano-ano ang sumisira sa kanila sa nilipatang lugar. Ayaw mang gamitin ng babae ang karunungang itim na namana niya sa kanyang ina, ay wala siyang pamimilian kasi masyado na silang niyuyukaran ng mag-asawa. Gabi na nang mag-isa si Jen, ay dito niya inumpisang kuhain sa daladala niyang maleta ang isang maliit na baol. Pagbukas niya iyon ay tumambad sa kanya ang mga hindi pangkaraniwan na itim na kandila at isang itim na libro na karamihan sa pahina ay blanco. May mga garapon din na may mga laman na iba't ibang insekto sa magkakaibang lagayan. Kinuha niya ang itim na notebook at ballpen. Sa kanya isinulat ang nangyayari sa kanilang buhay ng kanyang asawa. Gusto niyang pahirapan ng mga naninira sa kanila sa pamamagitan ng kaalaman niya sa pambabarang. Pagkatapos niyang maisulat ang buong detalye at sama ng kanyang loob, ay pinunit na niya ang papel sa notebook. Sa kanya inilagay sa garapon na may mga ipis na laman habang nag-uusal siya ng orasyon na tanging sila lamang ng namatay niyang lola ang nakakaalam. Tanging pag-amin lamang sa kasalanan o nagawang hindi maganda ang magpapawala ng bisa ng barang niya sa taong dadapuan yon. Tignan natin kung hindi pagsisihan ng mga taong nagpapakalat ng maling impormasyon sa buhay namin mag-asawa. Pagsisisihan nila ang pagsira sa aming reputasyon. Hindi sila gagaling hanggat hindi nila inaayos ang lahat ng kanilang kamalian. Kung magmamatigas sila, ay tiyak na sa kamatayan ng kanilang kahantungan. Pagkatapos sabihin niyo ni Jen, ay pinakawalan niya ang mga insektong ipis sa garapon kung saan niya inilagay ang papel na sinulatan. Gumapang ang mga iyon at tila naghanay-hanay pa kung kumilos sa iisang direksyon at parang may matatalinong pag-iisip ang mga ito. Habang nagpapahangin si Ryan dahil sa kakatapos nito maghapunan, ay bigla na lamang niyang naramdaman ang mga ipis na tila ba kinakagat ang kanyang mga daliri sa paa. Binugaw niya ang mga iyon at ang iba ay naapakan, pero hindi niya magawang mapatay. Sa pandidiri ay pumasok siya sa loob ng bahay, saka isinarado ang lahat ng pinto at bintana. Wala pa si Angelica ng mga oras na yon at hindi pa umuwi. Buisit na mga ipis yan. Paniraan ng pagpapahinga. Makatulog na nga lang. Naglock ng kwarto si Ryan bago matulog. Sinigurado din niyang nakasara ang mga bintana. Nasa kasarapan siya ng pagtulog nang maramdaman niya ang mga kumakagat sa kanyang tiyan. Pagtanggal niya ng kumot ay dito tumambad sa kanya ang napakaraming ipis. Napasigaw pa siya ng isa-isang magsipasukan ng iba sa kanyang ilong, tenga at bibig. Hindi na siya nakapagpumiglas sapagkat nanghihina na siya sa maraming kagat na mga ito. Umaagos na rin ang kanyang pulang-pulang dugo mula sa mga sugat na dulot ng mga insekto. Tulong! Mga kapitbahay! Tulungan niyo ako! Sa sigaw niyang iyon ay mabilis naman siyang nirespondihan ng mga kapitbahay na nakarinig. Winasak nila ang pinto ng bahay at kwarto. Tumambad sa kanila ang nakakadiring kalagayan ni Ryan. Wala na rin ang mga ipis, pero lumaki ng bahagya ang tiyan ng lalaki. Sa kabilang banda naman ay mag-uumpisa na sanang maglampungan sina Angelica at Joey sa inuupahang bahay ng lalaki nang biglang may mga ipis na nagsiliparan sa loob ng kwarto. Sa inis ay kinuha ng lalaki ang tsinelas, saka pinagpapapalo ang mga iyon. Subalit hindi siya matinag-tinag. Ang iba ay kay Angelica pumupunta at pagkadikit sa balat ng babae ay nagsisigapangan ng mga ito papunta sa tenga, bibig, ilong at sa may masailang bahagi ng babae. Aray ko! Joey, tulungan mo ko! Nakakadiri naman, Angelica. Mabuti pa umuwi ka na. Saka na natin ituloy ito sa ibang araw. Imbis na tulungan, ay ipinagtabuyan ni Joey ang babae. Inisman ay wala nang nagawa si Angelica kung hindi ang umuwi kay Ryan. Maski may iniinda siyang sakit sa loob ng kanyang katawan. Natatakot siya na baka malason siya sa mga ipis na pumasok sa loob ng kanyang katawan
at ikamatay niya iyon. Hindi niya naabutan ng asawang si Ryan sa bahay dahil isinugod ito sa ospital. Habang kausap ang mga kapitbahay na rumusponde, ay bigla na lamang may lumabas na ipis sa bibig ni Angelica at dahil sa hiya ay nawalan ito ng malay. Isinugod din sa ospital ang babae kung saan dinala ang asawa. Ang palipad-lipad na ipis ay dumapo sa kamay ni Jen habang nakatayo sa tapat ng kanilang pintuan na nakangisi at mukhang bistado na niya ang naninira sa kanila. Kapag kaharap ay mabuti sila, pero kapag nakatalikod na pala ay sinisiraan. Magaling. Pues, magdusa kayo sa sumpaan ng aking barang hanggat hindi nyo inaamin sa mga tao ang kasalanan ninyo. Kinabukasan ay pinalabas din ang mag-asawa dahil wala namang makitang sakit sa kanila ang mga doktor kahit paulit-ulit na silang sinuri ng mga ito. Sa sariling bahay nagdusa ang mag-asawa hanggang sa may nakapagsabi na baka albularyo ang kanilang kailangan. Kaagad naman nagpatawag ang mag-asawa kung sino ang may kakilalang albularyo at mabuti na lamang ay nagboluntaryong dalhin ng may kakilalang albularyo. Sa pagsusuri ng albularyo sa dalawa ay nakumpirma niyang may isang barang ang nangyayari kina Ryan at Angelica. Subalit hindi daw pangkaraniwang barang, kung hindi isang mabuting barang na nagbibigay ng leksyon sa mga taong abusado sa kapwa. Nagkatinginan ang mag-asawa at tinanong kung paano malulunasan ang kanilang sakit. Sinabi ng albularyo na pagsasabi ng katotohanan lamang ang makakabawi ng sumpa ng barang. Doon ay naisip ng mag-asawa na baka isa sa mga taong ginawa nila na mapanirang kwento ang gumagawa niyon sa kanila. Dahil sa hindi naman nila alam kung sino dahil sa dami ng tao na kanilang siniraan, ay wala silang magagawa kung hindi ang isa-isang bawiin ang gawa-gawa nilang paratang sa kanilang nabiktima at kasama na dito ang mag-asawang Joey at Jen. Makalipas ang ilang oras na pag-amin, ay unti-unting lumiit ang tiyan ni Ryan. Pero si Angelica ay hindi pa rin nawawala ang barang sa kanya. Alam niya sa sarili na may kasalanan pa siyang hindi inaamin sa asawa at hindi niya alam kung paano niya ito sisimulan. Nakakapagtaka naman ang nangyayari. Pareho lang naman tayong naninira noon sa mga tao. Pero bakit tila yata ako lamang ang gumagaling at ikaw Angelica ay hindi? Kasi Ryan, may isa pa akong hindi ipinagtatapat sa'yo. Eh di sabihin mo na Angelica, para gumaling ka na rin. Dahil doon ay naglakas loob na si Angelica na ipagtapat sa asawa ang tungkol sa kanila ni Joey. Halos pagsukloban naman ng langit at lupa ang payat na lalaki sa narinig. Pagkaamin niyo ni Angelica sa asawa, ay unti-unti nang gumanang pakaramdam nito. Sa kabilang banda ay si Joey naman ang binisita ng mga ipis at nagsipasukan sa kanyang katawan. Dahil sa hindi niya na nakayanan pa ay umuwi siya kay Jen. Kaso hindi niya na naabutan pa ang asawa sa bahay. Lumaya si Jen at lumipat sa ibang lugar sa Cagayan Valley. Hindi na siya muling nagpakita pa kay Joey dahil sa sama ng loob. Wala na din siyang pakialam kung magsisi pa ang lalaki o hindi. Na kay Joey na ang pasya sa sarili niyang buhay. Bumalik sa normal ang buhay ni Ryan at Angelica. Pero hindi na sila naging chismosa pa ulit. Nakahanap naman si Jen ng naging katuwang niya sa buhay at iyon ay si Richard. Naging masaya ang babae sa piling ng bago niyang kinakasama. Wala na din siyang naging kapitbahay na chismoso at chismosa na mapanira sa kapwa. Kaya tuluyan na niyang itinago ang itim na karunungan na kaalaman niya sa pambabarang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kalakbay. Lipat na po tayo sa bagong istorya. Hoy Andres, ang aga-aga nakapangalumbaba ka dyan. Halika, lumabas ka muna dito. Manguha tayo ng mga nahulog na nyog. At saka madaming ubod dyan o saktong panggulay. Uwi ka ni Ikong. Ang aga mo naman yata, Ikong. Teka, anong balita kay Ramon? Totoo bang tinamaan siya ng ligaw na lumilipad na kahoy? Sabi sa akin nila Anselmo, malala daw ang tama. Nako Andes, nagpapapaniwala ka dyan kay Anselmo. Naroon si Ramon. Dinaan ko pala ngayon na nagkakayod ng buko. Igigisa daw nila.
Alam mong masamang damo yun. Hindi yun basta-bastang matitinag na mga bagyo-bagyo. Halika na nga, lumabas ka na dyan. Yayain natin si Ramon. Baka may mga inanod na nyog at panggatong dun sa ibaba. Baka maunahan pa tayo. Muling tugon ni Ikong. Sa kabila po ng banta ng mga pagguho ng lupa at mga biglaang pagbaha, itong si Ikong na ang pinaka-agresibo sa aming magkakaibigan at ganadong-ganadong lumabas. Marami po kasi talaga ang naputol na mga puno ng nyog at karamihan pa dito ay sa lupang binabantay ng tatay niya. Kaya naman ibig sabihin nito, marami kaming makukuhang ubod. Yung nasa dulo po ng nyog na malambot at madalas na igulay. Bukod dito ay ang hindi mabilang na mga buko at nyog na nagkalat. Naisip ko naman na bakit hindi. Total kung marami naman akong makukuhang nyog mula sa kanilang lupa at mga maigugulay, tiyak na matutuwa sa akin sila tatay. Isa pa, bagot na ako sa bahay namin. Walang ibang magawa kundi ang magbilang ng mga dumadaang tagak sa himpapawid. Naisip ko pa na mabuti pa sila, malayang nakakalipad at nakakarating sa malalayong lugar. Oh, Andres anak, saan ang tungo mo? Narinig mo naman ang balita sa radyo, di ba? Posibleng bumuhos pa ang ulan mamayang hapon. Huwag kang lalayo ha, delikado na. Kakatapos lang ng baha. Kaya siguradong pati mga ahas ay nagkalat dyan sa gubat na naghahanap ng bagong masisilungan. Wika ng aking ama. Wag po kayong mag-alala, itay. Diyan lang po ako sa lupa nila Ikong. Ihaya kasi ako na manguha ng nyug at ubod. Para naman po may iba tayong maiulam. Nakakasawa na po itong sardinas at tuyo. Mainam po na ihalo natin sa ginataang ubod. Sabik na din kasi akong makatikim ulit ng ubod. Kailan po ba tayo huling nagluto nito? Wika ako sa aking ama. Mainam pa nga anak at na magkasustansya man lang ang kinakain natin. Pasensya ka na. Kung di lang umaatake itong rayuma ko, ako sanang nasa labas at naghahanap ng mga mapapakinabangan natin. Nadali pa ng bagyo yung kalabaw ni Mang Peping. Ay nako, kapag minamalas ka nga naman. Muling tugon ng aking ama. Si Mang Peping po ay kaibigan ni tatay na nagpapahiram ng kalabaw niya para sa mga gawain naming kagaya ng paghahakot ng nyog, mga kahoy at uling. Pero dahil po sa nagdaang bagyo, di po namin alam kung talagang dahil sa mismong bagyo kung bakit ito nawala o may mga malilikotang kamay na dumali dito. Alam niyo na po, madaming nagkaka-interes sa mga kalabaw noong araw. Minsan pa nga nagiging sanhi ito ng patayan. Pero sa araw na yon, sa paglabas ko sa bahay, puno ako ng pag-asa na makakapag-uwi ako ng mga ikatutuwa ng mga magulang ko. Nahihirapan na din po kasi akong tignan sila na namumroblema sa pang-araw-araw naming kakainin. At saka hinala ko pa noon na baka dahil sa mga dilatang mula sa gobyerno, kaya inaatake ng rayuma si tatay. Masama kasi talaga ang pagkain na puno ng kemikal. Andres, tignan mo to. Ang daming mga kabuting nagsisitubo. Sigurado masarap itong iluto. Ano, kunin ba natin? Wika ni Ikong. Huwag nyo nang tangkain pa mga bata. Oras na kainin nyo yan. Segundo lang at bubula na ang bibig nyo. Hindi ba kayong marunong tumingin ng kabute? Ito pwede itong kainin. Pero yung kumpulan dyan, purong laso ng katawan yan. Pwede mo pang gamitin para sa mga panguhuli ng bayawak sa gubat. Wika ni Mang Carlito. Para po ako noong naglaway sa takot. Naisip ko kasi na kinakain ko na yung kabute. Paano po kasi? Maging ako man ay gusto ko nang pitasin yung mga magagandang kulay ng kabute at napakarami nga nila. Mang Carlito, paano po ba nalalaman na nakakalason yan? At saka ang dami nyo namang alam tungkol sa mga halaman dito sa gubat. Wika ni Ikong. Oo nga naman po Mang Carlito. At saka hindi po ba kayong nasalanta o natakot man lang noong nagdaang bagyo? Mag-isa lang kayo doon sa bahay nyo sa loob ng gubat, di ba?
Wala po bang naligaw sa inyo mga ahas o bayawak man lang? Wika ko naman. Alam nyo mga iho, may mga bagay na malalaman nyo lang oras na maranasan nyo. Alam kong nakakalason yan kasi noong kabataan ko kagaya nyo din ako. Nanguha ako niyan at ginataan ko. 5 araw akong hindi makabangon at lantang gulay. Pati pagdumi at pagsusok ako, doon lang nagkalat sa higaan ko. Kung hindi lang dahil sa naligaw ng manggagamot sa bahay namin noon, baka pataba na lamang ako sa lupa. At saka yan tungkol sa bagyo. Alam nyo mga iho, kung marunong kang magmahal sa kalikasan, mamahalin ka din nila. Gubat na mismo ang pumoprotekta sa akin laban sa bagyo. Ni hindi ko nga naramdaman na malakas pala yung bagyo. Kaya kayo, ingatan nyo ang mga puno dito sa lugar natin. Huwag kayong basta-basta magpuputol ng hindi naglalagay ng kapalit. Nabalitaan nyo naman siguro yung nangyari sa ibang parte ng probinsya natin. Mga lugar yon na halos makalbo na ang gubat sa sobrang pang-aabuso ng mga tao. Yang kalikasan na din ang naningil sa kanila, wika ni Mang Carlito. Hindi po nakapag-aral itong si Mang Carlito, pero mas marami siyang alam kaysa sa ibang mga taga-baryo. Mas madunong siya at mas madiskarte. Kaya naman isa siya sa paborito naming tao sa aming baryo. Palagi niya kasi kaming tinutulungan. Parang alam niyo po yung kapag may nagagawa kaming kapalpakan, palaging naroroon siya para pigilan kami o pagpayuhan para magbago ang isip. Maraming salamat po Mang Carlito. Ilang beses niyo na po yatang naililigtas kami. Alam niyo Mang Carlito, para kayo yung mga bayani natin. Malakas sa magaling. Baka naman po kadugo niyo si Lapu-Lapu. Pagbibiro ko pa dito. Kasi totoo naman po, may pagkakataon na iniligtas niya itong kapitbahay namin na sinalakay ng baboy ramo sa gubat. Putol yung isang pa kasi nawarak ito pero buhay naman. Isa din sa mga kabaryo namin ng mga anak na napaanak niya. Marami pa pong mga bagay na hindi mo aakalain na nagawa niya para tulungan kaming kabaryo niya. Siya nga pala Mang Carlito, maalala ko lang po. Narinig ko po sila tatay kanina na nag-uusap. Marami daw pong mga ligaw na ibon ang napadpad at nakasilong sa gubat natin dahil sa bagyo. Sa tingin niyo po, naroroon pa kaya sila? Siguro po magandang makahuli nun, malalaki daw po. Mainam yung gawing adobo at saka ibenta natin sa bayan yung iba. Wika ni Ikong. Tingnan mo itong si Ikong. Kakasabi lang ni Mang Carlito na matuto kang ingatan ng kalikasan at huwag kukuha ng labis-labis. Tapos bigla mong isisingit niyang tungkol sa mga dayong ibon. Gusto mo yatang ikaw na ang sunod na kunin ng bagyo pagkatapos ng kalabaw ni Mang Peping. Tugon ko dito. Naku naman hindi na talaga kayo nagkasundo sa mga bagay-bagay. Andres, Ikong, ano na naman ba itong pinagtatalunan nyo? Ay, nariyan pala kayo Mang Carlito. Magandang umaga po. Bakit po nagtatalo na naman itong sila Andres? Wika naman ng biglang dating na si Ramon. Natatawa na lamang si Mang Carlito na naglakad papalayo sa amin. Tila abala pa kasi ito sa mga gawain niyang pangunguha ng mga dahon ng nyog. Ito ay para sa mga paninda niyang walis tingting na siya mismo ang gumagawa. Mabuti naman nariyan ka na Ramon. Kausapin mo nga itong si Andres. Gustong magpakabanal at ayaw manghuli ng ligaw na ibon dun sa gubat. Ang akin lang naman, bihira lang na may mapadpad na malalaking ibon sa lugar natin. Ano ba naman kung manghuli tayo ng iilan para mapakinabangan natin, hindi ba? Agad na wika ni Ikong sa kaibigan naming si Ramon na noon naman ay may daladalang terador. Kasi nga Ikong, mga dayo silang ibon. Mga bisita dito sa gubat natin. Paano silang babalik dito kung sasaktan nyo sila? Imbis na maparami sila, baka di na natin makita pang muli. Madami naman ditong mga pwede nating maigulay. Teka nga Ramon, pahingi nga ako nung ginisa mong buko at nang matikman ko naman, wika ko sa dalawa kong kaibigan. Bala ko sanang ibay ng usapan,
Pero maging itong si Ramon pala ay yun din pala ang pakay. Alam mo Andres, sa totoo niyan, yun din ang narinig ko sa tatay ko. Bibihira daw ang ganoong ibon at kung makakahuli tayo ng buhay, mas mahal daw itong maibebenta nila Mang Teban sa bayan. Sa kalagayan natin ngayon at madaming kailangang ayusin sa bahay namin dahil sa bagyo, kung makakahuli ako kahit 2 nun, makakatulong na din sa amin. Wika ni Ramon. Anong 2? Hanggat kaya nating manghuli, gawin natin. Kasi sigurado may ibang manghuhuli sa kanila. Kesa naman sa iba mapunta, tayo na lang ang manghuli, hindi ba? Ano Andres? Sige na, pumayag ka na, sumama ka na sa amin. Sige ka, kapag nakarami kami pagsisisihan mo, ikaw lang ang walang pera sa ating 3. Wika naman ni Ikong. Pilit ang pangungumbinsi nila sa akin. Ako naman palagi kong naiisip yung sabi ni Mang Carlito. Kaya naman napagdesisyonan kong sumama sa kanila. Hindi para manghuli, kundi para bulabugi ng mga ibon nang hindi nahalata nila Ikong. Para makatakas yung mga ibon at hindi itong mapinsala. Ay nako, sige na nga. Mamayang gabi pa tayo pupunta. Ihahanda ko lang ang ilawan ko at saka tirador. Saka magdala din kayo ng itak. Sabi kasi ni Itay, maraming nagkalat na ahas sa gubat. Naghahanap ng bagong bahay nila. Swerte natin kung sawang makita natin. Pero wag naman sanang ulupong. Dahil po dito, Sir Proy, hindi na namin tinapos pa ang pangunguhan ng ubod. 3 peraso lang yata ang nakuha ko dahil sa mapurol na itak ni tatay na dala ko. Sumama naman ako kay Ramon. Gusto ko kasi talagang matikman yung ginisang buko nito at naiintriga ako. Noon ko lang kasi narinig ang tungkol dito. Pero sabi naman ni Ramon na hindi naman daw sana niya yun maiisip. Pero kasi nanghihinayang siya sa sobrang daming buko na nagkalat sa lugar namin. Kaya naisip niyang subukan ang mag-isa nito. Pagkatapos nun, ayun po parang inaraw-araw na niya yun at hinahaluan lang niya ng sardinas. Pero nang matikman ko, doon ako napabilib. Malinamnam at maalat. Sobrang sarap ng lasa, kaya naman simula nga po noon naging isa na ito sa paborito ko. Alam mo Andres, hindi mo naman kailangan sumama sa amin ni Ikong kung labag sa loob mo. Di naman kita para pilitin. Itong si Ikong lang talaga ang napaka-agresibo. Ako naman ay huhuli lang sana kahit 2 lang. Kailangan talaga kasi namin ng pera. Naiintindihan naman kita Ramon. Pero maraming paraan para kumita tayo. Pwede naman nating ipunin yung mga nyug dito sa paligid. Tapos gawing kopra. Tapos yung bao gawing uling, hindi ba? At saka kagaya ni Mang Carlito, nagtitinda ng mga walis tingting at panggatong. Para kasing mali yung gagawin nating panghuhuli sa mga ibon. Baka lalo lang magalit sa atin ang kalikasan at hindi lang bagyo ang dalhin sa atin. Tugon ko kay Ramon. Pero natapos na lang po doon ang usapan namin. At sa pagsapit ng takip silim ay nagtuloy pa din po kami. May iba naman pong lumabas. Manghuhuli ng mga palaka at mga paniki na pangulam. Pero kasi yung pakay naming ibon, nasa unahang parte pa ng gubat. Malapit sa may malaking kuweba. Ang dami mo pang sinasabi kanina Andres, sasama ka din pala. May kalikasan ka pang nalalaman eh. Alam mo Andres, hindi na yan uubra kapag sikmura mo na ang kumakalam. Tara, alam ko ang mas madaling daan papunta sa mga ibon. Baka maunahan pa tayo ng iba. Ihanda nyo lang yung mga ilawan nyo. Akong bahala sa pagpunterya sa kanila. Total, ako lang naman sa atin ang marunong manirador ng totoo. Wika ni Ikong. Hoy Ikong, parang ang layo na ng nalakad natin. Sigurado ka pa ba sa dinadaanan natin? Parang hindi na ako pamilyar sa daang ito. Andres, mabuti pa bumalik na tayo. Parang iba na ang nararamdaman ko sa lugar na to. Tugon naman ni Ramon. Huli na Ramon. Pareho nating hindi alam ang daan pa uwi. Delikado kung magkakahiwa-hiwalay pa tayong 3. Baka mas mapahamak pa tayo. Mabuti pang ituloy na natin ito. Ikong siguraduhin mo lang
na makakauwi pa tayo nito ngayong gabi. Dinig mo ba yung kulog? Walang duda na babagsak ang ulan anumang sandali. Wika ako sa dalawa. Huwag kayong mag-alala. Akong bahala sa inyo. Oras na makahuli tayo ng mga ibon, uuwi din tayo kagad. Kayo mahina lang talaga kayong magtanda sa daan. Alam nyo, sulit namang tong lakad natin. Ipabenta natin kay Mang Teban yung mga mahuhuli natin. Tugon naman ni Ikong. Ilang saglit lamang ay nakarinig na kami ng mga paghuni. Malakas ang mga ito at halatang malaking ibon ito. Naisip ko pa na totoo nga ang sabi ni Ikong. Malalaking ibon nga pala talaga ang naroroong dumadayo sa amin. Sa lakas punong huni, aakalain mong mga lumilipad na kalabaw ang naroroon. O diba, anong sabi ko sa inyong dalawa? Tama yung hula ko sa daanan, diba? Ngayon siguradong tiba-tiba tayo sa mga mahuhuli natin. Andres, Ramon, yung mga ilawan ibaba nyo muna. Mamaya kapag malapit na tayo sa kanila, saka nyo ilawan. Baka magulat pa Pagkatira ko sa isa at tinamaan, papatayin nyo yung ilaw para hindi nila makita kung sakaling bumagsak man ang isa sa kanila. Utos sa amin itong si Ikong. Sabik na umpisa ng panghuli. Pero ito lang yung nasa isip ko noon. Alam ba niya kung ganong kalaki talaga yung mga ibon na nagmamayari ng huni? Sobrang laki kasi ng tinig, pati ng mga pagaspas. Kaya naman duda ko na magagawa niya itong pabagsakin gamit lamang ang terador niya. Baka nga kami pang sugurin ng mga ito oras na makita kami. Kaya naman napabulong kong kinausap itong dalawa. Ikong, Ramon, sigurado ba kayong sapat yung terador nyo? Baka magalit nyo lang yung mga ibon dyan. Parang ang lalaki nila. Sa agila nga hindi yan tumalab, diba? Tayo pang hinabol. Baka naman kaya din natin pag-isipan kung paano silang huhulihin. Baka pwedeng gumamit ng patibong o kaya panilo. O kaya bumalik na lang tayo bukas. Mahirap tong ginagawa natin, kinakabahan ako. Ano ka ba naman, Andres? Puro ka bang alam mo Gusto mo bang kumita o ayaw? Ilawan na nga lang ang kailangan mong hawakan Basta akong bahala. Kung tatamaan ko yung mga ibon sa ulo nila, sigurado ako babagsak ang mga yan. Yung agila kasi sa may pakpak ko tinamaan, diba? Kaya hindi siya nasaktan. Pero ito sigurado, hindi na ako magkakamali pa. Konting tiwala naman dyan. Wika ni Ikong. Para lang matuldukan na po yung pagtatalo namin. Hindi na lang ako umimik. Baka kasi sabihin nila na kontra ako sa lahat ng gawa nila. Pero sigurado po ako na hindi nila mapapabagsak yung mga ibon sa isang tirador lang. Kaya naman hinayaan ko na silang gawin ang gusto nila. Bahala na kapag kami ang hinabol. Sabihan mo kami, Ikong, kapag iilawan na namin na. Siguraduhin mo na tatama yung gagawin mong pagtira. Wika naman ni Ramon. Mas lumapit pa po kami sa puno. Dinig na namin ang mga pagkilos sa itaas na tila nagpapalipat-lipat ng sanga. Alam kong nasa itaas lamang namin ito. Ngayon na, ilawan nyo na sa itaas, bilis. Sambit ni Ikong. Pero nang mailawan nga namin ang itaas na bahagi ng puno, ganoon na lamang ang labis na pagkasindak po namin. Dahil sa ang naroroon sa puno ay hindi mga normal na ibon. Mga tila paniki po na may itsurang tao. Nanlilisik yung mga pulang mata nito na nakatitig sa amin. Patay na. Ikong, hindi mga ibon ang natunton mo. Aswang. Aswang ang mga yan. Tara na, takbo na. Ano pa bang tinutunganga nyo dyan, takbo? Wika ni Ramon. Saglit namang nanigas noon yung mga paa ko at hindi agad akong nakagalaw. Mabuti na lang itong si Ramon. Bigla akong hinatak papalayo. Biglang humuni yung mga aswang kasunod ng sabay-sabay na pagbulusok ng mga ito mula sa dinadapuan nitong mga sanga. Loko-loko ka, Ikong. Akala ko ba alam mo yung pinagpupugaran ng mga ibon? Mga aswang yung ginambala mo. Saan tayo tatakbo? Ituro mo. Sigaw ko kay Ikong. Sa kaliwa, dyan sa may puno ng narabilis.
Huwag niyo na akong pagalitan. Malay ko bang may aswang dito? Kaya kaysa magbunga nga kayo dyan, bilisan niyo ang takbo niyo. Nasa likod lang natin sila. Wika ni Ikong. Dito? Teka, dito tayo. Hindi tayo maaabot ng mga yan dito sa batuhan. Pag-aya sa amin ni Ramon. Balak pa sana nitong si Ikong ang magtuloy-tuloy sa pagtakbo. Pero hinila ko na ito. Sa tansya ko kasi ay aabutan na kami nitong aswang kung magtutuloy pa kami sa kakatakbo sa may kakahuyan. Teka, huwag kayong maingay. Pakinggan nyo. Wika ako sa dalawa. Anong pakinggan eh? Wala naman akong marinig. Nababaliw ka na ba, Andres? Kaya nga, Ikong. Wala na akong marinig. Ibig sabihin wala na yung mga aswang. Tara na bago pa tayong balikan ng mga yon. Pag-aaya ko, pero pinigilan kami ni Ramon. Sandali lang, Andres, Ikong. Wag muna. Di ba kayo nagtataka? Nung pagtago natin dito na halos maabutan na tayo, bigla silang natahimik. Sigurado ako naririyan lang yan sa labas at nag-aabang sa atin. Palipasin niyo muna ang ilang saglit. Pakiramdaman natin. Kung wala na sila talaga dyan, dapat naririnig na natin ang mga paghuni ng palaka at kuliglig. Pero wala ni isa, diba? Sabi ng lolo ko, kapag ganito daw katahimik sa paligid mo sa kakahuyan, mag-iingat ka. Kasi may ibang nilalang ang nasa paligid mo. Wika ni Ramon. Sa takot ko naman ay agad kong pinaniwala nitong si Ramon. Kasi mga aswang ito, siguradong tuso sila. Mga magagaling na mga aswang-aswang at alam nila kung papanong manghuli ng biktima. Di katulad sa amin na mga bagito sa pangangaso at sa unang tangkapan namin, aswang pa ang natsyempohan namin. Ang tagal, hindi ko na kayang magantay dito. Tara na, umalis na tayo. Wala na yung mga aswang na yan. Mga mahihina ang kukote niyan. Sigurado nagtuloy-tuloy na yan kung saan at nakakita ng ibang mga hahabulin. Hindi na po namin napigilan pa si Ikong. Bigla kasi itong lumabas mula sa pinagkakataguan namin. Kaya naman kaming dalawa ni Ramon ay napasunod na din. Pero isang napakalaking pagkakamali po ang ginawa namin. Nang dahil sa nang makalabas kaming tatlo, naroroon yung mga aswang nakasabit sa mga puno. Dahil nang ilawan namin ito, nakangiti lamang sila at tila tuwang-tuwa sa paglabas namin. Anak ng pating, Ikong, sabi ko sa iyo eh, ang tigas kasi ng ulo mo. Bilisan mo, tara na. May naririnig akong ilog sa unahan. Baka naman pwede tayong makapagtago sa tubig. Marunong bang lumangoy ang mga aswang na yan? Wika ako dito. Sira, Andres, para kang isda na lumantad sa ibon. Kung sa ilog kang magtatago, kita mo namang lumilipad ang mga yan. Ikong, ano na, sana tayo pupunta? Wika naman ni Ramon. Nakaabot na lamang po kami sa masukal na parte ng kakahuyan, kung saan hirap na din kaming gumalaw dahil sa mga matitinik na baging na nakaharang sa daan. Pero hindi na namin ito alintana. Kahit paramdam ko yung hapdi ng mga tusok nito at galos sa akin, diretso lang kami dito. Sige, lintik kayong mga aswang kayo. Subukan yung lumapit dito. Ano, takot kayo sa tinig? Bakit? Hindi ba kaya ng mga pakpak nyo ang ganitong halaman? Wala pala kayo eh. Ramon, Andres, tignan nyo, hindi sila makadiretso dito. Ligtas na tayo. Wika ni Ikong. Wag mo na silang galitin pa, Ikong. Mabuti pa manahimik ka na lang. Hindi na nakakatuwa yung pang-aasar mo sa mga aswang na yan. Tugon naman ni Ramon. Pero Sir Proy, hindi lamang po aswang ang kalaban namin sa gubat. Oo nga at hindi po nakakalapit yung mga aswang sa pinagkakataguan naming mga halaman. Pero ang naging problema, isang napakalaking ahas ang naroroon. Aksidente ko kasing nahawakan yung katawan nito habang umatras ako. Halos sinlaki ng katawan ko yung katawan nitong ahas. At nang mag-umpisa itong kumilos, nataranta kami at nagsisisigaw habang gumagapang papaalis sa mga baging. Kapag minamalas ka nga naman, bakit ngayon pa tayong nakatsyempo ng ahas? Kapag hinahanap mo ayaw magpakita, pag hindi naman sa kalalantad,
Pagod na ako, kayo nang mag-isip kung anong gagawin natin. Suko na ako, hindi ko na kayang tumakbo. Wika ni Ikong. Saka ko naman naalala, oo nga pala, may hika itong si Ikong. At sa pinakapangit pa na sitwasyon na tiyempo, inaatake siya ng hika sa kalagitnaan ng pagtakas namin. Sumalampak na lamang ito sa damuhan. Hinihingal at naghahabol ng hangin. Ikong, ano na? Huwag mong sabihin hahayaan mong kainin ka na lang ng mga aswang. Tumayo ka na dyan. Uwi ka ako dito. Hindi ko na talaga kaya, Andres. Pero huwag niyo akong iiwan dito. Ayoko pang mamatay. Hinihingal na wika ni Ikong. Pero habang sinusubukan naming itayo itong si Ikong, bigla na lamang humalakak itong aswang at papabulusok na sa amin. Akmang sasalpukin kami ni Ramon. Pero nakaiwas kami kaya naman nadagit nito si Ikong. Natulala ako. Ang lapad ng pakpak nito at napakabaho. Natakot na rin akong lapitan nito para iligtas si Ikong. Ano bang laban namin sa aswang? Nang walang ano-ano, mula sa dilim ay may isang tao ang lumitaw. Binigwasan nito yung aswang dahilan para biglang tumiklop yung pakpak at tila ba makahiya na bumagsak sa gilid ng batuan. Anong ginagawa niyo dito? 10 oras na ng gabi at hindi kayong dapat naririto sa parting ito ng kakahuyan. Hindi niyo ba alam na teritoryo na ito ng mga wakwak? Wika ni Mang Carlito. Pero hindi namin siya kaagad na nakilala noon. At pati ito ay hindi niya din po kami agad na nakilala. Nang buksan ni Ramon yung ilawan. Mang Carlito, mabuti po dumating kayo. Akala ko katapusan na namin. Paano niyo po napabagsak sa isang suntok lang yung aswang? Manghang tanong ni Ramon. Andres, Ikong, Ramon, anak ng... Anong naisip niyo at nagtungo kayo dito? Di ba sinabihan ko na kayo na huwag niyong balaking hanapin yung mga dayong ibon? Hindi mga ordinaryong ibon ang nakita niyo, kundi mga tiktik, mga alaga ng mga wakwak na namumugad sa gubat dahil sa nagdaang bagyo. Ang mabuti pa, halina kayo. Hindi kayo ligtas dito sa labas. Sundan niyo ako. Mariing utos ni Mang Carlito. Pero Mang Carlito, si Ikong inaatake po ng hika niya, kaya hindi kaming makatakbo. Ano pong gagawin natin? Wika ako dito. Heto, ipaamoy niyo sa kanya, Andres. Gagaan ang pakiramdam niya dyan. At Ikong, kung ayaw mo pang mamatay, paglabanan mo yung nararamdaman mo. Pinasok niyo itong gubat, kaya dapat naharapin niyo ang kaakibat na peligro nito. Pero habang nagsasalita naman itong si Mang Carlito, isa pang aswang ang sumugod sa amin at nagtangkang dagitin si Mang Carlito. Napapikit na lamang po ako. Buong pag-aakala ko nakuha na siya. Pero nang muli kong idilat ang mga mata ko, umiigik na itong aswang at nahihirapang huminga. Matuto kang kumilala, aswang, kung sinong kinukursunada mo. Dayo lamang kayo dito, kaya matuto kayong gumalang sa mga taga rito. Wika ni Mang Carlito. Sir Proy, sa maniwala po kayo at sa hindi. Walang kahirap-hirap na sinasakal ni Mang Carlito itong aswang na patuloy sa pagpupamiglas. Pero hindi niya magawang makawala. Aakalain mo pa na isang halimaw din ang nakahawak sa leg niya. Kasi kahit anong subok niyang lumipad, hindi siyang makaangat sa lupa hanggang sa nawalan na ito ng malay. Hindi ito maganda, mga iyo. Hindi lang wakwak ang naririto. Ibang aswang ito kumpara dyan sa nakahandusay sa lupa. Andres, alalayan mo na si Ikong. Ramon, tulungan mo sila. Bilisan nyo. Huwag na nating hintayin pa na dumating dito ang supremo ng mga ito. Wika ni Mang Carlito. Pero Mang Carlito, anong supremo ang ibig mong sabihin? At saka kanina po nung una naming makita ang mga yan sa puno, bukod po sa may mga pakpak na yan, parang may nakita ako doon na mistulang kapre na lumundag at sumusunod sa amin. Wika ako kay Mang Carlito. Napansin ko din po yun, Mang Carlito. Pero sigurado ako hindi yung kapre. Wala namang sigarilyo eh.
Pero kasama niya yung mga aswang na sumunod sa amin. Tugon naman ni Ramon. Totoo po yung mga sinabi namin. Isang tila bakulaw na doble ang laki kumpara sa mga aswang na humahabol sa amin. Pero walang pakpak at patakbo lang na sumunod sa amin. Kaya nga lang hindi namin alam kung saan na napunta. Siya ang supremo ng grupo nitong mga aswang na tumutugis sa inyong mga iyo. Bilisan nyo na. Hindi ko maipapangako na magagawa ko kayong ipagtanggol mula sa halimaw na yon. Andres, ikaw ang magbantay sa likod. Sabihan mo agad ako kapag may nakita kang kakaiba. Tara na, doon tayo sa bahay ko. Utos ni Mang Carlito. Dahil naman po siguro sa mga ginawa niya sa mga aswang na sumalakay sa amin, kaya naging maingat ang mga kasama nito. Dinig po namin yung mga palipad-lipad na aswang sa itaas, pero hindi sila sumusugod. Tila ba sumusunod lamang sila para tignan nila kung saan ang aming punta. Mang Carlito, bakit po hindi nyo pa tinuluyan yung dalawang aswang kanina? Paano po kapag binalikan kayo nun at gumanti? Uwi ka ako dito. Andres, tatandaan mo may mga buhay din sila at nakikisilong lang dito. Normal sa kanila ang maghanap ng makakain at nagkataon na naligaw kayo sa lugar nila. Wala akong karapatan na patayin sila hanggat kaya namang maiwasan. Maliban na lamang kung wala nang iba pang pagpipilian. Narito na tayo. Bilisan nyo, pumasok na agad kayo sa bahay. Hindi ko naman po inaasahan mga kakwentong kalakbay na malaki pala yung bahay ni Mang Carlito sa gubat. Huli ko kasing nakita ito ay simpleng kubo lamang. Pero tila pinaganda niya at mas pinalaki. Bagamat gawa pa din naman sa kahoy at kawayan. Bagya naman kaming kumalma nang makapasok sa bahay. Lalo na nang sindihan ni Mang Carlito ang mga ilawan niya. Itong si Ikong naman ay naroroong inihiga namin sa may papag. Kalmado na siya pero nanghihina pa. Kaya naman minabuti namin na pagpahingahin na muna. Nakita naman namin si Mang Carlito na mabilis na ikinandado ang mga bintana niya at hinarangan ng malaking kahoy itong pinto. Hindi ko alam kung anong koneksyon pero naglagay ng isang buong bawang sa baga sa banggerahan niya itong si Mang Carlito kasabay ng mga kalamansi. Mang Carlito, para saan po yung isinugba niyo sa baga? Pangontra ba yan sa mga aswang? Ibig sabihin ba niyan, hindi na nila tayo malalapitan pa? Tanong ni Ramon. Sana nga magdilang anghel ka, Ramon. Pero sa mga wakwak ko pa lamang itong nasubukan. Hindi ko natitiyak kung uubra pa ito sa ibang aswang na nasa labas. Heto, hawakan nyo itong mga bagakay. Makakatulong yan. Kapag nilapitan kayo, sakaling makapasok ang mga aswang na yan, huwag kayong mag-alinlangan na saksakin sila ng mga hawak nyo. Susubukan kong pigilan sila. Wika ni Mang Carlito. Magta-30 minuto po siguro yung lumipas nang makaramdam kami ng antok. Alam nyo po yung pakiramdam na bumibigat yung talukap ng mata nyo na hindi nyo kayang pigilan. Yung kahit anong pagdilat pa ng mata nyo, bumabagsak talaga ito. Ganun po ang nararamdaman namin, pati na rin si Mang Carlito. Pero itong may-ari ng bahay, kita ko po na gamit ang baga sa banggerahan, pinaso niya ang sarili niya. Saka pa lang siyang tila na wala sa pagkakaantok. Samantalang si Ikong po ay nauna ng nakatulog at si Ramon naman halos papatulog na din. Pero hindi kami maaaring makaidlip doon. Kaya naman kumuha din ako ng baga kahit nanlalabo na ang mata ko. Una kong pinaso yung sarili ko pagkatapos itong si Ramon. Aray, ano bang problema mo, Andres? At pinaso mo ako, masakit yan ah. Ano ka ba, Ramon? Hindi mo ba napansin? Sabay-sabay tayong nakaramdam ng antok. Siguradong hindi yun normal. Kita mo biglang nawala yung antok mo sa baga. Malakas ang kutob ko na may kinalaman yung mga nilalang sa labas. Tama si Andres, Ramon. May kakayahang ibang aswang na mag-usal ng mga palipad hangin na may kakayahang magdikta sa mga gusto nilang isipin ng isang tao.
Katulad sa nangyayari sa atin, pilit na inilalagay ng mga aswang sa isipan natin ang labis na pagod at antok. Gayong hindi naman ito totoo. Sa ganitong paraan silang madalas na nakakapambiktima kahit pa nasa loob ng bahay ang punterya nila. Kaya wag na wag kayong magpapalinlang sa mga aswang na yan. Habang binabanggit naman ito ni Mang Carlito, itong si Ramon ay hinuhugasan ng tubig yung paso niya. Tapos nakarinig kami ng tila napakabigat na yabag sa labas. Kasunod ng malalim at malaking boses na tumatawa. Maswerte kayong hindi kayo nahulog sa hipnotismo ng alagad ko. Pero hindi yan sapat para makaligtas kayo sa galit ko. 2 sa mga alaga ko ang pinabagsak nyo, kaya pagbabayaran nyo ito. Lalabas kayo dyan o ako ang papasok sa bahay nyo. Wika ng nilalang sa labas. Buong akala namin ay ligtas na talaga kami sa loob ng bahay. Pero muli na naman kaming nakaramdam ng pangamba dahil sa pagbabanta nitong malaking tinig. At nang silipin ko nga po ito, siya yung malaking bakulaw na aswang. Yung tinatawag ni Mang Carlos na Supremo. Huwag kayong magpapalinlang mga iho. Sigurado ako, sinusubukan lang niyang takutin kayo para lumabas tayo ng bahay. Huwag na huwag kayong papapekto. Sakali man na pumasok yan dito, huwag na kayong magalinlangan pa. Sabayan niyo na ako sa pakikipaglaban sa kanila. Wika ni Mang Carlito. Pero ano pong magagawa namin? Ang laki ng aswang na yan. Parang hindi yan tatablan nito ng mga bagakay na binigay niyo, Mang Carlito. Tugon ko dito. Hindi ko naman sinabi, Andres, na yung Supremo ang kalabanin niyo. Akong bahala sa kanya. Kayong bahala sa mga alagad niya. Muling wika ni Mang Carlito. Ilang minutong nagpakiramdaman kami at ng mga aswang. Patuloy sila sa pag-ikot sa bahay. Nariyang may sumisilip pa sa bubong at kita ko itong nakakatakot na mata. Hanggang ilang sandali pa, biglang may bumangga sa pinto ng bahay. Nagawa nitong masira yung pintuan at harang. At dito lumantad sa amin ang isang malaki, maitim at may magulong mahabang buhok na aswang. Ang Supremo. Tignan nyo nga naman. 3 kuto at isang nagmamatapang na tao ang naririto sa loob. Pasensya na. Wala sana kaming balak na gambalain kayo. Pero itong 3, natakam ang mga kasamahan ko sa amoy nila. Kaya pasensyahan na lamang tayo. Pero huwag kayong mag-alala. At kayong 4 ang magiging una at huli naming mabibiktima sa baryong ito. Pangako ko yan. Wika ng Supremo. Pasensya ka na din, nilalang. Hindi ganun kadali ang gusto mo. Nirerespeto ko ang pag-iral nyo sa mundong ito. Pero hindi ibig sabihin nun ay tanggap ko ang gusto nyong mangyari. Bakit hindi tayo magkaroon ng kasunduan? Ikaw laban sa akin. Kapag natalo mo ko, malaya kayong gawin ang gusto nyo. Pero oras na matalo kita, lilisanin nyo na ang lugar na ito at wala kayong sasaktan ni isang tao dito. Matapang na wika ni Mang Carlito. Alam ko pong malakas ang loob niya, pero hindi ko inaasahan na kahit sa harap ng mga aswang, hindi itong matitidag. Kahit pa sa mismong bakulaw na Supremo ng mga aswang. Kahanga-hanga naman ang kahibangan mo, tanda. At sa tingin mo dahil sa napabagsak mo ang 2 sa kasamaan ko, ay makakaya mo na rin akong talunin. Abay, mag-isip ka, Ginoo. Bibigyan kita ng pagpipilian. Iiwanan mo sa amin ang 3 bata at hahayaan ka naming mabuhay. O haharapin mo ang kamatayan habang pinapanood na isa-isa naming katayin ang mga kasama mo bago kita patayin. Tugon ng Supremo. Sa usapang ito, wala po kaming nagawa ni Ramon kundi ang manood. Pero nanalangin kami para sa isang milagro. 5 aswang ang naroroon. Kaya kahit matalo ni Mang Carlito sa kung anumang himala ang Supremo nila, siguradong mahihirapan siya sa mga natitirang aswang. Ano at iniiba mo ang usapan? Natatakot ka bang harapin ako sa laban? Nababahala ka bang makita ng mga kasamaan mo ang pagkatalo mo? O baka naman puro ka lang salita at duwag naman pala talaga?
na nagtatago sa anino ng mga alagad mo. Alin ka doon, aswang? Wika ni Mang Carlito. Sumpain kang tao ka. Ang lakas ng loob mong magyabang sa harapan ko. Anong magagawa ng isang mortal na kagaya mo sa isang kagaya ko na nabuhay para pumaslang? Bueno, kung yan ang gusto mo, makinig kayo mga kasama. Walang tutulong. Haharapin ko ng mag-isa ang mayabang na taong ito. Oras na matalo ko siya, malaya kayong lapain ng mga kasama niya. Akin naman ang isang ito. Wika at utos ng Supremo. Dito ay umatras yung apat nitong kasamaan at tahimik na nanood sa magiging laban. Pakiramdam ko po noon, Sir Proy, halos mabasag na ang tenga ko sa labis na lakas ng pagtibok ng aking puso sa sobrang takot. Siguradong katapusan na namin. Oras na mapabagsak ng aswang si Mang Carlito. Pero kapag nangyari yun, sisiguraduhin kong makakasaksak ako kahit isa lang sa mga aswang. Ano, tanda? Umpisan mo na ang pagsugod at bibigyan pa kita ng partida. Libre kang sumuntok ng isang beses sa akin. Pagkatapos nun ako nang aatake sa'yo. Baka sabihin mo hindi ako mabait eh. Sige na, suntok na at sulitin mo na. Yan ang magiging huling suntok mo, tanda. Kampanting wika ng Supremo. Handa siyang tumanggap ng suntok mula kay Mang Carlito nang walang pagdidepensa. Paano ba naman kasi bato-bato ang katawan nitong aswang? Sobrang solido ng kalamnan at parang kahit paluin mo ito ng 2x2, baka mabali pa sa kanya. Kaya iniisip ko kung paanong masasaktan ito ni Mang Carlito. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Hindi ko yan tatanggihan. Ipapatikim ko sa iyo ang walang kapares na sarap ng kamao ko. Suntok na hindi mo malilimutan, aswang ka. Tugon naman ni Mang Carlito. Tama na yung kadadaldal mo, tanda. Gawin mo na lang. Marami na akong nakaharap na kagaya mo. Nagmamatapang sa huling sandali ng buhay nila. Pero wala kang pinagkaiba sa kanila. Magiging laman tiyan lang din kita at magiging karagdagang lakas ko. Muling wika ng Supremo. Ang lahat naman ay nakabang. Lahat ay naghihintay sa suntok ni Mang Carlito. Dinig ko ang mga aswang na nagtatawanan at tila pinagkakatuan pa itong gagawin ni Mang Carlito sa Supremo nila. Pero may kakaiba po kay Mang Carlito. Nakita ko po kasi na parang may kung anong nakapalibot sa kanya na tila malaking hayop. Pero parang namamalikmata lang ako. Pumuelo si Mang Carlito habang itong tinatawag na Supremo ay nakatayo. Nag-aantay sa suntok na tatanggapin niya. Huwag mo kong sisisihin sa mangyayari sa'yo. Ginusto mo ito, aswang. Pero nakapikit lamang itong Supremo. Kampante na kaya niyang tanggapin ng suntok at hindi siya mapapano. Pero nang lumapat po itong kamao ni Mang Carlito sa mukha ng aswang, hindi ko masigurado kung umikot ba itong ulo niya. Napilipit po yung leg ng aswang at bumulagta sa kinatatayuan niya. Gulat ang lahat. Napasigaw yung mga aswang at akmang susugod na. Pero biglang umungol itong Supremo. Sumpain kang tao ka. Bakit ganun kalakas ang suntok mo? Isa kang halimaw. Sa tanang buhay ko, ngayon lamang akong napahiya ng ganito. Pagbabayaran mo ito. Galit na wika nitong aswang. Pero hindi pa din ito magawang makatayo. Tila labis na ininda nito ang tumama sa kanyang puwersa. Ikaw ang may sabi na ibigay ko ang pinakamalakas kong suntok. Kaya pasensya ka na. Nawala ako sa balanse. Kaya hindi ko pa nagawang ibigay ang pinakamalakas kong suntok. Wika ni Mang Carlito. Tumigil ka na, tanda. Puro ka kayabangan. Sabihin mo, paano ka naging ganyang kalakas? Hindi ito posible. Mga kasama, humanda kayo. Patayin niyo ang lahat ng naririto. Wika ng Supremo. Teka lang, may kasunduan kayo, di ba? Kapag natalo ka ni Mang Carlito, hindi niyo kaming sasaktan. Hindi ka na nga makatayo. Wala ka pang isang salita. Wika ako sa Supremo. Hindi ko na napigilan ang sarili ko
at nasigawan ko na nga yung aswang. Aba, at nagsalita yung kuto. Kailan mo ba narinig na pumayag ako sa pustahan namin? May narinig ka ba? Wika ng Supremo. Tama siya, Andres. Naisa niya tayo. Wala siyang sinabi na tinatanggap niya ang kasunduan namin. Pero hindi ibig sabihin nun na magagawa niyo na ang gusto niyo, lalo na kapag patay ka na. Akmang susugurin na ni Mang Carlito itong Supremo. Pero biglang humarang na itong 4 na aswang at pinagtulungan itong kaibigan namin. Hindi ito maaari. Andres, kumilos ka na. Hindi natin pwedeng hayaan na si Mang Carlito lang ang lumaban sa mga aswang na yan. Nakabagsak na ang Supremo nila. Kaya nating atakihin ang mga aswang na yan. Tara na. Matapang na sambit ni Ramon. Hindi na ako nag-alinlangan pa. Kung mamamatay lang din kami, mamamatay akong lumalaban. Sa sobrang pagkaabala nitong 4 kay Mang Carlito, hindi nila naisip na magagawa naming sumalakay. Ramon, yung aswang sa kaliwa ang unahin natin. Sabay tayo. Tandaan mo sa dibdib, sabi ni Mang Carlito. Sa dibdib natin patamaan. Huwag kang magmimintis. Pagpapaalala ko dito kay Ramon. Wala na akong oras pa para matakot at mag-alalang papatay ako ng ibang may buhay. Tumaplis ang tira ni Ramon at sa balikat lang ng aswang tumama, pero yung tira ko sa mismong puso ng aswang bumaon at kita ko ang pagbagsak nito at panginisay. Mahusay ang ginawa niyo, mga iyo. Mukhang tumatagalid na kayo, Supremo. Nakakaawa ka. Nabubuhay sa pandaraya. Mas malalakas kayo sa tao, pero hindi pa rin kayong patas na lumaban. Wika ni Mang Carlito. Sinong nagsabi na kailangan naming lumaban ng patas? Hindi kami mandirigma at hindi kami mga hipokrito. Mga aswang kami, tanda. At oras na para pagbayaran kita sa suntok mo. Tugon ng Supremo. Marahan itong tumayo. Inikot ang ulo niya at dinig ko ang paglagutok ng mga buto nito. Kasunod ng pagdampot niya sa napatay naming aswang. At kita ko po ang pagsakmal niya dito. Gamit ang dugo ng kasamaan ko, ay kaya kong pagalingin ang pinsalang natamo ko. Wala ka nang magiging pag-asa pa para matalo ko, tanda. Katapusan nyo na dito at uubusin ko kayo. Uunahin na kitang kulot ka. Sigaw na wika ng Supremo at ang tinutukoy niyang kulot ay si Ramon. Sa labis na takot nitong kaibigan ko, naihina lamang ito sa salawal niya. Hindi ko naman siya masisi. Nasa harapan namin ang kamatayan namin. Pero naroroon si Mang Carlito. Naroroon pa siya para ipagtanggol kami. Nagumpisang magsalita ng kakaiba si Mang Carlito, sabay ng pagtanggal nito ng damit niya. At doon po nakita ko ang mga nakaukit na tila malaking pangil na nasa dibdib niya. Ngayon alam ko na kung bakit kakaiba ang lakas mo, tanda. Isa kang may tangan. Nakaasa ka sa kakayahan ng mutyang nakapaloob sa katawan mo. Kaya pala malakas ang loob mo. Pero wala yang silbi sa akin, ha? Wika ni Supremo. Taglay ko ang mutya ng kalabaw at ang bendisyon ng diwata ng kakahuyan. Kaya't hanggang naririto kayo sa teritoryo niya, nananatili ang proteksyon niya sa akin. Subukan mong umatake, Supremo. Tignan natin kung anong pinagmamalaki mong lakas. Tugon naman ni Mang Carlito. Agad naman nang sumugod itong Supremo sa kanya ng buong lakas nito. Nakaliyad at tila ibinuhos na ang puwersa niya sa kanyang suntok. Kaya nga lang, nang makalapit siya kay Mang Carlito, pinigilan lamang ito ng kamay ni Mang Carlito at direktang pinilipit hanggang sa mabali at lumabas ang mga buto sa braso ng aswang. Puro ka lang pala hangin. Sigurado ka bang ikaw ang Supremo ng mga aswang na ito? Wala ka na bang ilalakas pa dyan? Turan ni Mang Carlito. Pero biglang naghilom yung baling buto ng Supremo at akmang sasakmalin si Mang Carlito. Kaya naman sa hindi ko napansing kusang pagkilos ng katawan ko, direkta kong isinalpak sa bunganga ng Supremo yung bagakay, patago sa likod ng batok nito. Agad naman na napalundag patras ang Supremo. Pero hindi po doon natapos yung bangungot.
kasi mas pinili niyang patayin yung kasama niya para lang mapagaling yung sugat niya. Sinabi ko naman sa inyo, hindi niyo makakayang talunin ng isang kagaya ko. Subukan niyo akong pugutan ng ulo at baka magkaroon pa kayo ng pag-asa. Wika ng Supremo. Nahihibang ka na talaga. Nagawa mong isakripisyo ang mga kasamaan mo para lamang sa kasakiman mo at pagkaganid sa lakas. Ang mga kagaya mo ang sumisira sa balanse ng kalikasan. Ang mga kagaya mo ang dapat na binubura sa mundo. Hindi kailangan ng kalikasan ng kagaya mo, tugon ni Mang Carlito. Sa huling pagkakataon, habang ang isang aswang na natitirang kasama nito ay nakadistansya na sa Supremo dahil sa pangamba na baka pati siya ay patay ng Supremo. Muli naman nagsalpukan sina Mang Carlito at ang Supremo. Subalit sa pagkakataong iyon, malinaw ko nang nakikita ang isang dambuhalang kalabaw na nasa likod ni Mang Carlito at isang tila usok na figura ng tao. Kasama niyang nakikipaglaban sa aswang at sumasangga sa mga pag-atake ng Supremo kay Mang Carlito. At dito po sa pinakamalakas na suntok sa sikmura, dinig ko ang pagsigaw ng Supremo. Kahit kailan, hindi mo maaaring kontrahin ang batas ng kalikasan. Isa kang sakit na dapat na malunasan, Supremo. Nasa sayo kung gusto mong ipagpatuloy ang kahibangan mo. Pero tapos na tayo dito. Umalis na kayo. Ikaw, kunin mo na itong Supremo nyo at huwag na kayo magpapakita pa ulit sa baryong ito. Pero sa halip na kunin at alalayan ito ng kasamang aswang, ay iniwan niya ito at mabilis itong lumipad. Pati ang alagad mo ay wala ng tiwala pa sa'yo. Sana ay mabuhay ka pa sa natanggap mong pinsala. O kung mas loloobin, maging pataba ka na lamang sa lupa. Matapos mabanggit iyon ni Mang Carlito, ay tumalikod na ito. Ngunit tuso ang aswang. May natitira pa pala itong lakas at gamit ito. Sumugod ito kay Mang Carlito gamit ang matatalas na kuko nito at akmang pupuntire ng puso ng Ginoo. Nang bigla pong humangin ng malakas at sumubsob sa lupa itong Supremo. Gardo, nawala lang akong saglit sa grupo. Tignan mo nang ginawa mo. Hindi ba't kabilin-bilinan ko na huwag kayong aatake sa tao sa baryong ito pero sinuway mo? Wala kang delikadesa. Wala kang palabra de honor. Nakikipaglabang ka ng puno ng pandaraya. Alam mo kung bakit hindi kang karapat-dapat na bigyan ng sarili mong angkan. Dahil ganito lang ang mangyayari sa mga masasakupan mo. Mamamatay lang sila sa kasakiman mo. Ginoo, ipagpaumanhin mo. Hayaan mo akong magpakilala. Ako nga pala si Zacarias, ang pinuno ng mga bisita nyo ditong aswang. Paumanhin sa inasal nitong kanang kamay ko. Mangyaring bumisita lamang ako sa kaibigan kong albularyo sa bayan at ito na ang nangyari. Ako na ang personal na hihingi ng tawad sa iyo. Makakaasa ka, 10 ng mga natitirang aswang sa bayang ito. Naaalis din kami ora mismo. Hindi ko alam kung paano maipapaliwanag ito sa kaibigan kong albularyo. Pero dahil sa wala namang nasawing tao, siguro naman, maaari natin itong panatilihing sikreto. Wika nitong nagpakilalang Zacarias. Halatang malakas po ito. Ni hindi ko nga po nakita ang pagdating nitong aswang at halos madurog yung mukha nitong kasama niyang nagpanggap na Supremo. Kahit si Mang Carlito na masyadong tiwala sa lakas niya, noong kalaban niya itong aswang na nagngangalang Gardo, ang kanang kamay ng Supremong si Zacarias. Nung dumating itong totoong pinuno ng aswang, parang natahimik at napaatras. Hindi ko kilala kung sino yung tinutukoy mong kaibigan mong albularyo. Pero mukha namang mas matino kang kausap kumpara dyan sa alagad mo. Makakaasa ka. Walang lalabas na balita tungkol sa insidenteng nangyari dito. Ako na ang gumagarantya niyan sa'yo. Ako ang bahala sa mga batang ito. Wika ni Mang Carlito. Maraming salamat, kaibigan. Bilang dispensa sa gulong idinulot nitong mga tao ko, tanggapin niyo ito. Ang mutya ng linta. Walang silbi yan sa kagaya ko. Pero alam kong makakatulong yan sa inyo. Sana ay ito na ang huli nating pagkikita.
Pagkabot ni Zacarias ng mutya ng linta ay bigla na rin itong nawala. Pero naiwang wasak na ang katawan ni Gardo, ang mapagpanggap na aswang. Tila hindi nagustuhan ng Supremo ang ginawa nito. Mas nakakatakot pala talaga ang totoong pinuno ng aswang. Nagising naman na itong si Ikong. Tila palimot niyang hinabol kami ng aswang at nagtatanong kung bakit kaming naroroon sa bahay ni Mang Carlito. Mga iyo, narinig niyo naman yung usapang kanina, hindi ba? Makakaasa ba kung mapapanatili niyong lihim ang tungkol dito? Hayaan niyo na si Ikong. May gamot na pangpalimot ang ipinaamoy ko sa kanya, kaya wala siyang maalala sa nangyari ngayong gabi. Hindi natin maaasahan kasi na hindi yan magkukwento. Kaya kayong dalawa, sana sa inyo na lamang ang mga naganap dito. At alam ko ang iniisip nyo. Huwag nyo nang tangkain pa ang magtanga ng mutya. Ang pagkakaroon nito ay nangangahulugan lamang na tinatanggap nyo ang responsibilidad bilang tagapangalaga nito. At ang peligrong hatid sa inyo ng mga nilalang na magtatangkang agawin nito sa inyo. Wika ni Mang Carlito. Maraming salamat po. Huwag kayong magalala. Lahat po ng naganap dito pati ang sikreto nyo, itatago po namin ni Ramon. Tugon ko kay Mang Carlito. Sir Proy, matapos po ang gabing iyon at nang bumalik na sa dati ang lahat sa aming baryo, pilit naming ibinaon sa limot ang mga bangungot na naganap sa amin sa gubat. Siguro po hindi kinaya ni Ramon kaya isang araw, tumulak po ito paluwas ng Maynila. Doon na ito nagtrabaho at hindi nang bumalik pa sa aming lugar. Habang ako naman po ay nagpatuloy sa buhay probinsya. Hindi man po ako pinalad na yumaman, pero naging maayos naman po kami. Malayo sa mga sakit at pagkakautang. At higit sa lahat, may mapagmahal na asawa at mga anak. Tungkol naman po kay Mang Carlito. Hanggang sa pagtanda niya po at pagpanaw, ay doon siyang nanirahan sa gubat. Pero nawala man po siya, nanatili naman ang mga aral niya sa akin. Ang pagiging mapagmalasakit sa iba, lalo na sa kalikasan, na nagbibigay ng biyaya at proteksyon sa maraming mga may buhay. Maraming salamat po, Sir Proy, at dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Pagpalain po kayo at ang kwentong kalakbay